Alam niyo ba, mga Gino, may isang katotohanan na kadalasang hindi napapansin ng karamihan sa mga kalalakihan kahit pa ng mga ilang dekada ng kasal. Ito ay ang madalas nating paniniwala sa kung ano ang naririnig ng ating mga tainga mula sa mga salita. Ngunit nakakaligtaan natin ang mga pinakatunay na senyales na pilit ibinubulong ng katawan ng isang babae. Ngayong araw, ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay hindi tungkol sa mga teknikal na galing sa loob ng kwarto o mga panandaliang solusyon. Ito ay kwento tungkol sa pag-unawa sa pinakatagong wika ng inyong kabiyak. Ang wika ng kanyang paghinga at mga tahimik na tunog. Maraming lalaki ang nalilito kapag ang kanilang asawa ay tahimik o sa kabilang banda, inaakala nilang ang bawat tunog ay senyales ng kasiyahan. Ngunit sa totoo lang, ang pananahimik ay minsan ang pinakamalakas na sigaw ng kawalan ng koneksyon. At ang mabilis na paghinga ay minsan tanda ng tensyon, hindi ng sarap. Kung hindi nyo alam kung paano basahin ang mga senyales na ito, pinalalampas nyo ang pagkakataong maabot ang pinakamalalim na damdamin ng inyong asawa. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, ako po si Dr. Ana Reyes. Sa mahigit 25 taon kong karanasan sa pagpapayo tungkol sa kalusugan ng pamilya at pagsasama, lalo na para sa mga mag-asawang nasa edad na, libo-libo na ang aking nakausap at napakinggan. At alam niyo ba kung ano ang madalas na bumabagabag sa akin? Ito ay ang makita ang maraming mag-asawang magkasamang tumatanda, ngunit hindi talaga lubusang nauunawaan ang katawan ng isa't isa. Para silang dalawang taong nakatira sa iisang bahay, ngunit magkaiba ang wikang sinasalita. Ang pangunahing mensahe na nais kong ipaabot ngayong araw ay ito. Ang pisikal na paglalapit sa ating edad ay hindi isang karera na kailangang marating agad ang dulo, kundi isang paglalakbay ng pag-uunawaan at pagkakaisa. Hindi natin kinokontrol ang katawan ng babae, kundi natututo tayong makinig dito. Huwag lang magpukus sa kung ano ang ginagawa ng inyong mga kamay, kundi damhin nyo kung paano nagbabago ang kanyang paghinga sa bawat haplos nyo. Ito ang sikretong madalas makaligtaan ng 99% ng mga lalaki dahil sa pagmamadali. Ngayon, huminga kayo ng malalim at samahan nyo akong pumasok sa mundo ng mga pinong emosyon. Makinig kayo mabuti dahil ang mga ibabahagi ko ay maaring maging susi para buksan ang pangalawang yugto ng kaligayahan sa inyong pagsasama. Ang unang prinsipyo na dapat nating itatak sa ating isipan ay ang prinsipyo ng pagtutugma. Ano ang ibig sabihin nito? Marami lalaki kapag pumasok na sa pribadong sandali ay para mga mananakop. Gusto nyo makakita agad ng reaksyon. Gusto nyo maging handa agad ang inyong asawa. Ngunit ang katawan ng babae, lalo na kapag nasa edad na, ay hindi parang switch ng ilaw na kapag pinindot ay iilaw agad. Para itong kala na diuling. Kailangan paypayan ng dahan-dahan, kailangan ng oras para ang init ay kumalat mula sa loob palabas. Isipin nyo, kapag bigla nyong hinawakan ang maselang bahagi ng kanyang katawan habang hindi pa handa ang kanyang isip at damdamin, ang unang reaksyon niya ay ang umiwas o manigas. Iyon ay natural na depensa ng katawan. Ang kanyang paghinga ay titigil sandali o magiging mababaw at mabilis dahil sa kaba. Kung ipagpapatuloy nyo ito nang hindi napapansin ang senyales, ang lahat ng gagawin nyo pagkatapos ay magdudulot lang ng pagkairita o di kaya ay sakit para sa babaeng inyong minamahal. Paano nyo malalaman kung handa na siya? Pakinggan ang kanyang paghinga. Ang hininga ang inyong kompas. Kapag ang babae ay nakakaramdam ng seguridad at kapanatagan, ang kanyang paghinga ay malalim at banayad. Kapag nagsisimula na siyang makaramdam ng init ng pagmamahal, ang hiningang iyon ay magbabago. Maaring maputol-putol lang bahagya o bumigat ng konti. Ngunit nandoon pa rin ang ritmo ng ginhawa. Upang magawa ito, tandaan nyo na ang katawan ng babae ay isang buong musika, hindi hiwa-hiwalay na nota. Huwag magmadaling pumunta sa mga sensitibong parte. Magsimula sa mga malalayong bahagi. Gamitin ang inyong mainit na palad, dahan-dahang ilapat sa kanyang balikat at banayad na haplusin pababa sa kanyang braso hanggang sa kanyang mga kamay. Pag-isahin ang inyong mga daliri. Ang simpleng paghawak kamay ay ang pinakamalakas na senyales ng ligtas na koneksyon. Kapag hinawakan niyo ang balikat o likod ng inyong misis, pansinin ang tigas ng kanyang kalamnan.
Kung nakataas o matigas ang kanyang balikat, ibig sabihin ay hindi pa siya relax. Ipagpatuloy ang paghaplos ng may pagmamahal, bumulong na mga matatamis na salita, o manahimik at hayaang dumaloy ang inyong init. Kapag naramdaman yung lumambot na ang kanyang balikat at lumalim ang kanyang paghinga, iyon ang senyales na bumukas na ang unang pinto. Sunod naman, pag-usapan natin ang tinatawag kong pagbasa sa tunog. Maraming lalaki ang naiimpluwensyahan ng mga napapanood sa pelikula na naniniwalang kailangang umingay ang babae para masabing nasasarapan siya. Ito ay isang malaking pagkakamali. Para sa ating mga Pilipina, lalo na sa henerasyon ng ating mga lola at nanay, ang pagiging mahinhin ay likas na. Madalas nilang pinipigil ang kanilang tinig. Kaya, huwag kayong maghintay ng malalakas na ungol. Sa halip, pakinggan ang pinakamahihinang tunog. Maaring ito ay isang buntong hininga ng ginhawa habang minamasahe nyo ang kanyang balakang. Maaaring ito ay mahinang habang hinahalikan nyo ang kanyang no. O simpleng malalim na paglanghap at dahan-dahang pagbuga ng hangin. Ang mga natural na tunog na yon, ang patunay na siya ay talagang nalulunod sa pakiramdam ng pagmamahal. Kung sa kalagitnaan ng inyong pagsasama ay biglang tumahimik ang inyong asawa, nagpigil ng hininga, o gumawa ng matinis at bigla ang tunog, huminto kayo agad. Iyan ay senyales ng sakit o hindi magandang pakiramdam. Maaring dahil ito sa panunuyo, nakaraniwan sa edad ng menopause, o dahil masyado kayong mabilis. Sa oras na ito, ang paghinto ay hindi kabiguan, kundi pagpapakita ng respeto. Bumalik kayo sa pagyakap at pangungumusta. Masakit ba, mahal? Pahinga muna tayo sandali. Ang pag-aalalang yon ay ang pinakamabisang pampasigla ng damdamin. Isang bahagi ng katawan na madalas makalimutan ng mga lalaki, ngunit puno ng mga sensitibong pandama, ay ang batok at likod ng tainga. Dito nagtatagpo ang sarap at pakiramdam ng pagiging protektado. Sa halip na magmadali sa ibaba, subukang pagtuunan ng pansin ang lugar na ito. Langhapin ang bangon ng kanyang buhok at bugahan ng mainit na hininga ang balat sa likod ng kanyang tainga. Dahan-dahan, huwag magmadali. Ang pagmamasid sa kanyang reaksyon ay isang sining. Kung bahagya niyang itagilid ang kanyang ulo para mas lumitaw ang kanyang leeg, ito ay go signal. Gusto ko yan, ituloy mo lang. Kung siya naman ay parang nanginginig na nagtataas ng balikat, maaaring nangingiliti siya o hindi pa sanay. Ayusin ang inyong hawak, gawing mas banayad. Ang galing ay nasa pag-aayon ng inyong galaw sa kanyang reaksyon. Parang sumasayaw kayo ng mabagal na tugtugin, nagbibigayan at nagkakaintindihan. Ngayon, pag-usapan natin ang prinsipyo ng paghihintay. Karamihan sa mga lalaki, kapag nakitang gumaganda na ang reaksyon ng asawa, ay bibilisan at lalakasan agad ang galaw. Dito nagkakamali ang marami. Ang katawan ng babaeng nasa edad na ay parang bulaklak na huli kung mamukadkad. Kapag nagsisimula palang bumuka ang mga talulot, kung gadaan ang malakas na hangin, kusa itong sasarado para protektahan ang sarili. Kapag naramdaman yung bumibilis na ang kanyang hininga at namumula na ang kanyang pisingi, huwag magmadaling tapusin. Panatilihin ang ritmo o bagalan pa ng konti para mas manabik siya. Ang ganitong pagpipigil ay mag-iipon ng kanyang damdamin at kapag ito ay pinakawalan, mas matindi ang mararamdaman yung ligaya pareho. Tumungan naman tayo sa wika ng paghawak. Gusto ko ipakilala sa inyo ang konseptong madalas kong sabihin sa aking mga pasyente. Ang sining ng paghawak para kumonekta, hindi lang para mangakit. Parang baligtad, hindi ba? Kadalasan, humahawak tayo para magbigay ng stimulasyon. Pero sa edad na ito, ang hinahanap ng babae ay koneksyon. Ang haplos na may layuning kumonekta ay gigising sa emosyon, at ang emosyon ang magdadala sa sarap. Subukan niyo ito. Sa halip na gamitin ang kamay para atakihin agad ang mga sensitibong parte, gamitin ito na parang mainit na tubig na dumadaloy sa kanyang katawan. Magsimula sa likod, tiyan o hita. Ang diin ay hindi masyadong madiin, hindi rin masyadong magaan. Isipin niyong nagpaplansa kayo ng isang mamahaling seda gamit ang inyong palad. Lalo na sa puson at tiyan, kung saan maraming insecurities ang mga kababaihan dahil sa panganganak at pagtanda.
Maraming babae ang nahihiya sa kanilang mga stretch marks o bilbil. Kung ipapatong nyo ang inyong kamay doon nang may pagmamahal at hahaplusin ng dahan-dahan, ipinaparating nyo ang mensaheng, "Mahal ko ang lahat sa'yo, pati ang mga bakas ng panahon." Kapag nawala ang kanyang hiya, kusa ring magbubukas ang kanyang katawan para tanggapin kayo. Pansinin din ang kanyang mga binti. Ito ay tapat na senyales. Kapag ang babae ay komportable at nasasarapan, kusa niyang inuunat o bahagyang ibinubuka ang kanyang mga binti ng payapa. Kung mahigpit naman itong nakasara o nakataas, senyales ito na nagpoprotekta siya o hindi pa handa. Huwag piliting ibuka ito gamit ang lakas. Bumalik sa paghaplos, pagbulong, at paghalik hanggang sa kusa siyang mag-relax. Hayaan niyong ikwento ko ang tungkol kina Mang Cesar at Aling Tess, isang mag-asawang nasa edad na 60 na aking napayuhan. Lumapit si Mang Cesar na mukhang malungkot. Sabi niya, "Doktora, parang nagbago na si Mrs. Kapag hinahawakan ko, tinatabid niya ako. Matanda na raw kami para sa ganoon. Sa tingin ko, hindi na niya ako mahal." Pero nung nausap ko si Aling Tess ng sarilinan, naiiyak niyang sinabi, "Hindi sa hindi ko siya mahal, pero kasi tuwing maglalapit kami, para nagmamadali siya, para noong binata pa siya. Masakit para sa akin dahil tuyo na, tapos sumasakit pa ang likod ko. Wala man lang paunang lambing, basta matapos lang. Pakiramdam ko tuloy para lang akong kasangkapan." Ang problema ni Mang Cesar ay hindi kakulangan sa pagmamahal, kundi kakulangan sa diskarte. Tinuruan ko siyang baguhin ang kanyang paraan. Sa halip na humingi agad ng karanasan, simulan sa pagmamasahe ng likod ni Mrs. tuwing gabi. Tanungin kung saan masakit. Kapag maglalambingan, maglaan ng 15 hanggang 20 minuto para lang sa yakapan. At haplos ng walang inaasahang kapalit. Pagkalipas ng 2 buwan, bumalik sila at ang ngiti ni Aling Tess ay sapat na. Masayang nagkwento si Mang Cesar. "Ang galing niyo, doktora. Ngayon ko lang nalaman na gusto pala niya ang kinakamot ng marahan sa likod. Kapag ginagawa ko yon, pumipikit siya. Gumaganda ang hinga at kusa akong niyayakap. Ang pagsasama namin ngayon ay hindi na obligasyon, kundi kasing saya noong bagong kasal kami." Ipinapakita ng kwentong ito na ang teknik ay hindi kasing halaga ng pangunawa. Kapag naintindihan niyo ang kailangan ng katawan ng inyong asawa, kayo ang magiging pinakamahusay na manghingibig para sa kanya. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isang espesyal na bahagi na tinatawag nating susing pangkalahatan, ang balakang. Kaming mga babae ay madalas mag-ipon ng tensyon sa balakang. Ang pagpatong ng inyong kamay sa magkabilang balakang niya at marahang pagmasahe sa ibabang bahagi ng likod ay napakabisang paraan para tanggalin ang pagod. Habang minamasahe ito, obserbahan ang galaw ng kanyang katawan. Kung sumasabay siya ng bahagya sa ritmo ng inyong kamay, ibig sabihin ay relax na siya at nagsisimula na makaramdam ng kilig. Dito niya na pwedeng dahan-dahang ibaba ang inyong kamay. Pero tandaan, ang patakaran ay mula sa labas, papasok. Mula sa mabagal, pabilis. Huwag kalimutan ang kapangyarihan ng halik. Sa edad na ito, maraming mag-asawa ang hindi na naghahalikan sa labi dahil baduy daw o hindi na kailangan. Mali yun. Ang malalim na halik ay nagpapalabas ng oxytocin, ang hormone ng pag-ibig na tumutulong para maging mas mabilis ang koneksyon at kasiyahan. Halikan niyo siya na parang noong una. Huwag magmadali. Lasapin ang bawat sandali. Isang munting paalala pero napakahalaga, ang kalimisan at amoy. Napakasensitibo ng pang-amoy ng mga babae. Ang malinis na katawan at mabangong hininga ay malaking puntos. Sa kabilang banda, ang amoy ng pawis, alak o sigarilyo ay pwedeng pumatay sa damdamin agad-agad. Maghanda at maging malinis bago tumabi sa asawa. Iyan ay paraan ng pagpapakita ng mataas na respeto sa kanya. Tungkol naman sa komunikasyon, hindi lahat ay magaling bumasa ng body language. Minsan, ang pinakamainam ay magtanong. Pero huwag magtanong ng pabalang tulad ng, "Ayos na ba?" Gamitin ang malambing na tono. "Mahal, masarap ba ito sa pakiramdam? Saan mo gustong hawakan kita?" Ang malambing na boses ay magpapadali sa kanya sabihin ang mga tinatago niyang gusto.
Kasama rin sa komunikasyon ang positibong reaksyon. Kapag may ginawang maganda ang inyong asawa, sabihin nyo, ang lambot ng kamay mo, ang bango mo. Ang mga papuring tapat ay magbibigay sa kanya ng kumpiyansa at magiging mas bukas siya sa inyong pagsasama. Huwag na huwag niyong ikukumpara ang inyong asawa sa iba o kahit sa sarili niya noong bata pa siya. Ang mga salitang, ang taba mo na o ang dami mo ng kulubot ay parang patalim na sumusugat sa kanyang puso. Mahalin niyo siya kung sino siya ngayon. Dahil ang mga linyang iyon ay patunay ng mga taon ng kanyang sakripisyo para sa pamilya at sa inyo. Gusto niyo bang ituloy ko sa huling bahagi? Lalagumin natin ang mga mahahalagang punto at magbibigay ako ng espesyal na mensahe para mapanatili ang ningas ng inyong pagmamahalan. Napag-usapan na natin ang pagbabasa sa hininga, sa tunog at sa sining ng paghawak. Ngayon, pagsama-samahin natin ito para maging tunay na kaligayahan sa inyong tahanan. Isang bagay ang gusto kong maintindihan ninyo. Ang kasiyahan ng babae ay hindi lang nasa katapusan, kundi nasa buong paglalakbay. Minsan, ang isang gabing puno lang ng yakapan, halikan at kwentuhan nang walang final act ay nagbibigay ng mas malalim na kasiyahan sa puso kaysa sa nagmamadaling pagtatalik. Huwag niyong i-pressure ang sarili niyo na kailangan laging perpekto ang performance. Sa edad natin, normal lang na minsan ay wala sa kondisyon ang katawan. Ang mahalaga ay ang presensya niyo sa tabi niya. Gawi santuwaryo ng kapayapaan ang inyong kwarto, kung saan iniiwan sa labas ng pinto ang lahat ng problema. Gusto kong ibahagi ang isa pang sikreto para manatiling bago ang lahat, ang sorpresa. Huwag hayaang maging routine o tungkulin lang ang pagsasama. Subukan ang biglaang yakap mula sa likod habang nagluluto siya. Isang nakaw na halik sa pisngi habang nanonood ng TV. O isang text sa tanghali na, "Miss na kita." Ang mga maliliit na bagay na ito ang nagpapabaga sa apoy ng pag-ibig. At kayo naman, mga Gino, alagaan niyo rin ang inyong sarili. Ang kalusugan niyo ang pundasyon ng inyong pagsasama. Mag-ehersisyo, kumain ng tama, at iwasan ang bisyo. Ang lalaking malusog at maaliwalas ay laging kaakit-akit anuman ang edad. May tanong na madalas kong matanggap. Doktora, paano kung talagang wala na ang pagnanasa ng misis ko? Ang sagot ko lagi, ang pakikipagtalik ay hindi lang ang tanging daan sa pagiging malapit. Kung dahil sa kalusugan ay mahirap na ang bagay na iyon, lumipat sa ibang uri ng lambingan. Maghawak kamay habang naglalakad, manood ng pelikula, o masahehin ang paa ng isa't isa bago matulog. Ang init ng balat at presensya ay naipaparamdam pa rin sa ganitong paraan. Ang mahalaga, huwag hayaang magkaroon ng pader sa pagitan ninyo. Sa huli, ito ang mensahe ko mula sa aking puso. Ang babaeng katabi ninyo na nag-alay ng kanyang kabataan para sa pamilya, na yon na may puti na ang buhok at kulubot na ang balat, kailangan niya ang pagmamahal nyo higit kailanman. Hindi ang maapoy na pag-ibig ng kabataan, kundi ang pag-ibig na puno ng pangunawa at pagpapahalaga. Tingnan niyo siya sa mata, hindi para humanap ng pagnanasa, kundi para makita ang inyong kasangga sa buhay. Hawakan niyo siya, hindi para sa sariling sarap, kundi para magpasalamat. Salamat sa pagsama sa inyo sa hirap at ginhawa. Salamat at naririyan pa rin siya. Hawak ang kamay niyo sa dapit hapon ng buhay. Kapag hinawakan niyo ang inyong asawa ng may ganitong damdamin, naniniwala ako na hindi niyo na kailangan ng anumang teknik. Ang tunay na pag-ibig ang gagabay sa inyong mga kamay at hininga para maging isa kayong muli. At iyon ang rurok ng pagsasama na hinahangad ng bawat mag-asawa. Ang paglalakbay sa pagkilala sa inyong asawa ay walang katapusan. Bawat araw ay pagkakataon para mahalin siya ng mas malalim. Huwag matakot magbago, huwag matakot matuto, dahil ang masayang pamilya ang pinakamahalagang yaman natin. Maraming salamat sa pakikinig sa aking mga ibinahagi ngayong araw. Umaasa ako na ang mga simpleng bagay na ito ay maging susi para buksang muli ang puso ng inyong mga kabiyak. Kung sa tingin nyo ay nakatulong ang mga impormasyong ito, ibahagi nyo rin sana sa inyong mga kaibigan. Malay natin, ang simpleng pag-share nyo ay makatulong sa kaligayahan ng ibang mag-asawa.
Mag-subscribe sa ating channel para muli tayo magkita sa mga susunod na kwentuhan tungkol sa kalusugan at kaligayahan sa ating gintong edad. Paalam at hanggang sa muli. Hangad ko ang inyong kalusugan, kapayapaan at pagmamahalan sa bawat sandali ng inyong buhay.